iwanan mismo ng kanyang ama sa langit. Kaya siya ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Number 5, I thirst. Nauuhaw ako. John 19:28. By the way, ito pong pagsabi, my God, why have you forsaken me? Mayroon po niyang advance na verse sa Psalm 22, verse 1. Sa Old Testament pa sinabi na. So, dito naman sa panglima, I thirst, John 19:28. May cross-reference ito sa Psalm 69:11. Yung nauuhaw. Sabi nga kanina, ito ay nagpapakita ng pagiging tao ni Jesus. Kaya nga yung mga nagsasabi, walang problema kay Jesus na ipako siya sa cross dahil Diyos siya. Hindi po. Because in that particular moment, nung si Jesus ay pumunta dito sa lupa, siya ay nagkatawang tao. At tao siya na katulad mo, tao siya na katulad ko. Kaya nga, in His earthly ministry, kahit nung siya ay nagministeryo dito sa lupa, si Jesus ay nagugutom. Di po ba? Siya ay nauuhaw. Dahil naranasan niya kung ano ang karanasan ng tao, dahil siya ay tao. And in that particular instance, nung siya ay nasa cross, si Jesus po ay tao na tao. He was very human, just like any one of us. Kaya nga nasabi, nauuhaw ako. And for me, ang summary ko po dito, this speaks of distress. Jesus is given a drink of sour wine which fulfills the prophecy in the Old Testament. John sees Jesus as the anointed Messiah, persecuted by his enemies for his service to God. So, Jesus ay nagpakita ng, nasabi ko na kanina, hindi ito ordinary yung paghihirap. So, natural na siya ay abutin ng uhaw. Tapos yung binigay pa sa kanya, sabi doon ay suka. Lahat po tayo ng mga paghihirap sa buhay. Pero siguro, you will agree with me na walang paghihirap na kaya lagpasan ang ginawang paghihirap ni Jesus. Tama? Then, number 6 is, it is finished. John chapter 19, verse 30. Tapos na. Natapos na. Sabi ng iba, natapos na yung kanyang mission. Sabi ng iba, tapos na ang paraan ng Diyos sa kaligtasan. Alam naman po natin yan, siguro naalala niyo yung mga nagmensahe mo dito, na itong it is finished is just one word sa Greek, na ang binikas ni Jesus pala doon ay Greek word na tetelestai. Ang word na tetelestai, ang ginagamit po yan sa mga transaksyon sa negosyo. Ang resibo ng araw, kapag nagbayad ka ng binili mo, o kaya hihingi ka ng resibo, ang nilalagay sa resibo, tetelestai. Meaning, paid in full. Bayad na. Kapag ang isang tao ay may ginagawa, halimbawa ang pintor may ginagawa siya sa pagpipinta niya, the last stroke of his brush, pagkatapos niya ng kanyang last na pagkano ng kanyang brush, sasabihin niya, tetelestai. Tapos na. Wala na akong iba pang gagawin dyan. Tapos na. So, maintindihan natin na yung palang sinabi na Jesus na it is finished, ito ay sigaw ng katagumpayan. This is a shout of triumph. Ito ay sigaw ng tagumpay. Jesus' earthly life is over. And the dead opened even the darkest of places to the reconciling love of God. It is finished. Yes, He finished His mission. Tapos na po, tapos na. Huwag na natin dagdagan pa ang ginawa ni Jesus para sa kaligtasan. Huwag na natin pang, huwag na tayong gumawa ng anumang mga rules upang ang tao ay maligtas dahil tinapos na ito ni Jesus sa krus.
it is finished. And of course, or the seven last words is, Father, into your hands I commend my spirit. Luke 23:46. Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking espiritu. Tawag ko dito, this is a reunion. Take note, Jesus, the Son of God, galing sa langit, pumunta sa lupa. Namuhay dito na mahigit 30 years. 33 years, sabi ng iba. So, for 33 years, si Jesus ay tao, nagkatawang tao, namuhay na tao. And now, in His death on the cross, nung sabihin niya, Ama, sa iyong mga kamay, inihabilin ko ang aking espiritu. This speaks of His trust. Yung kanyang pananampalataya at pananalig na, oo, mamamatay ako sa aking laman, pero ang aking espiritu ay magkaroon ng reunion sa aking Diyos. And that's why, ito ay isang assurance sa lahat ng mga sumampalataya at naniniwala kay Jesus, na mamatay man tayo dito sa lupa, sa ating katawang tao, magkaroon ng great reunion ang ating espiritu at ang ating bagong katawan na wala nang pagkasira. Magkaroon ng reunion kasama ng Diyos ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na nauna na sumasampalataya sa Diyos. There will be a great reunion. About 2 weeks ago, or wala pang isang buwan, may nag-chat sa akin. Sabi niya, kilala mo ba si Harlem Cardel? Taga dito siya sa atin. Si Brent Marbelia. Sabi niya, kilala mo ba si Harlem Cardel? Sabi ko, oo, kasi kasama ko siya sa ABC nung nasa Albay Community, Pati Anos. Oh, so sabi niya, patay na si Kuya Harlem, nandun sa St. Peter. So, meron kaming GC, may group chat kami na mga taga-ABC nung mga taon na 80s to 90s. So meron kaming GC, nandun nakita ko lahat, condolence kay Kuya Harlem. Kasi isa siya sa mga pastor namin sa ABC. Tapos dahil doon, nagpinto-pintuhan na kami. Dapat mag-reunion na tayo kasi tumatanda na. So yung mga taga nasa Legazpi, sabi namin, kayo yung mag-initiate. So yun, nakabuo na magkaroon ng reunion this coming April 13 and 14. Pati yung mga nasa Maynila, once naging member ng Albay Community, pupunta doon dahil sa reunion. Tapos may nag-comment, sabi, oo, tama, reunion tayo dito habang nandito pa tayo kasi kung wala na tayo, ang reunion doon na sa langit. Dito sa pag ganito mga buwan, sunod-sunod ang reunion, kami sa lahat ng mga galing sa PCI, may grand reunion sa 17, May 17. Pero itong sigaw na Jesus, by the way, hindi ito yung, if you will notice, itong mga sinabi na Jesus, hindi ito sinabi na yung parang mamamatay na. In fact, pasigaw ito ng kanyang sabihin. Pasigaw ito sabihin, bagamat nandun siya sa kahirapan, ng ganung klaseng paghihirapan din, yung kanyang frame of mind, yung kanyang buong lakas, ay ibinuhos niya doon sa kanyang misyon. Kaya kanyang sinabi, Father, into your hands I commend my spirit. This is a reunion. Jesus begins to join his Father in heaven as he journeys from death to resurrection. And in the midst of his agony, degradation, and what seemed like failure, Jesus still trusts in God's will. Nag-umpisa po, maalala nyo, yung sa Gethsemane, nagsabi sa Jesus, Panginoon, Father, take this cup away from me, yet not my will, but your will be done. Panginoon, kung maaari lamang, Ama, kung maaari lamang,
Iwas mo ako sa paghihirap na ito, pero hindi ang aking kalooban o hindi ang iyong kalooban ang masunod. And what a blessing. Sa totoo lang po, yung mapakinggan o kaya malaman ko bilang pastor na may mga kapatiran na pinapasa Diyos nila ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Naalala ko itong sabi ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabiling ko ang aking Espiritu. So ito po yung pitong wika na winika ni Jesus doon sa cross. And so, gusto ko lang po i-share sa inyo, malapit na po tayo as we talk about the cross. Itong, may nag-send sa akin. May natindiran po kasi kami ni Jima na retreat, yung Journey of Generosity. Meron kaming GC. Ang nag-send po sa akin isang matandang babae, about 80 years old, si Ate Viola. Naging kaibigan ito ni Jima eh. 2 days na yata kami doon sa Tagaytay na nag-retreat, pero pagkatapos hanggang ngayon parang nagpinto-pintuan sila, parang matagal na magkakilala. So ito, sinend niya sa akin, sabi ko i-share ko din ito sa bawat isa sa atin. Judas 8:2. Si Judas ay kumain din. Ano ang pinto nito? Hours before the death of Jesus, Judas 8:2. Di po ba sa banal na hapunan? Pinakain din si Judas ng tinapay. Hinugasan din, Jesus fed Judas 2. Jesus prayed for Judas 2. Jesus was Judas' feet. Diba? Alam mo na Jesus na ipagkakanulo siya, magtataksil sa kanya si Judas, pero ginawa pa rin ito. Kaya sabi doon sa pinadala sa akin, sabi, I struggle to fathom what kind of love this is. Hindi ko maintindihan anong klaseng pag-ibig ito. A love that would feed the mouth that deceive you. A love that would wash the feet of the traitor. A love that would forgive even the vilest of betrayers. Anong klaseng pag-ibig ito? Pag-ibig na nagpapakain kahit sa tao nagtataksil sa iyo. Pag-ibig na huhugasan ng paa ng tao magtatraitor sa iyo. Pag-ibig na maghuhugas sa kamay ng isang traidor. Pag-ibig na magpapatawa kahit sa isang taksi. O, ano klaseng pag-ibig yan? Tapos sabi doon, honestly, I struggle to comprehend. Mahirap intindihin. And then, suddenly, I realize that I am Judas too. And in that moment, I am so thankful and altogether overwhelmed that Judas ate too. Sabi ko dito, na-realize niya na siya pala isang Judas din. At sa aking sarili, sasabihin ko, many times in my life, inaakala ko ako ay anak ng Diyos. Inaakala ko ako ay follower na ni God. Inaakala ko ako ay nasa Panginoon. Pero maraming beses na para din akong si Judas. Pasalamat na lang po ako, sabi dito sa akin, pasalamat na lang po ako na maging si Judas ay pinakain ni Jesus. Dahil ako ay naging Judas din. The true test of Christianity is not about loving Jesus. Bago ito. Akala ko ang pinaka-test, kumbaga, pinaka-dapat masabi mo ikaw ay Kristiyano kapag minahal mo si Jesus. Di ba? Dapat ganun. Masabi ikaw ay tunay na sumusunod kay Kristo kung mahal mo siya. Pero sabi dito, the true test of Christianity is not about loving Jesus, but loving Judas. Bakit kaya?
Showing love to someone like Jesus is so easy. Yung pagmamahal sa taong katulad ni Jesus, na mabuting tao, mabait na tao, wala kang masabi, napakadali. Di ba? Madaling mahalin ang taong lovable. Yung parang maaakit pa na magpakita ng magandang loob sa kanya dahil sa kanyang mga gawin at kilos. Ganon sa Jesus. So madali natin siyang mahalin kasi Jesus is a good man. Jesus is the Son of God. But loving someone hard to love, a sinner like Judas, is difficult. But that's what following Jesus is all about. As we celebrate Good Friday, sana i-meditate po natin ang mensahe ito. Madaling mahalin si Jesus kasi karapat dapat siyang mahalin. Madaling mahalin si Jesus kasi siya yung nagligtas sa atin. Madaling mahalin si Jesus dahil minalay niya kanyang buhay para sa atin. Pero paano kaya kung may Judas sa buhay natin? Nagtaksil sa inyo. Binigyan niyo na ng lahat-lahat. Ginawan pa kayo ng masama. Kaya niyo bang magmahal ng isang Judas? As we close, gusto ko lang po magtanong, what is my response to the cross and death of Jesus? Ano ang aking dapat gawin? Dahilan doon sa cross at kamatayon ni Jesus, I suggest 3 things. Una, ito sa akin ito, I ought to love Christ above all. Sabi doon sa kanta, habang sa Jesus ay naghihirap, He thought of me above all. Pero, sana ganun din tayo. Dahil sa ginawa ni Jesus, dapat mahalin din natin siya higit sa lahat. Pangalawa, I ought to hate sin. It was because of my sins, it was because of the sins of mankind na pinako sa Jesus sa krus. So dapat I must hate sin. Hindi dapat, yung iba naman kasi sabi nila, mapagmahal naman sa Diyos at dahil mapagpatawad, kaya kahit magkasala tayo, papatawarin tayo ng Diyos. That's correct. Tama po yun. Kaya nga, paid in full. Kasi yung kasalanan natin kahapon, ngayon, ang bukas, binayaran na yung Jesus. Walang question po doon. Pero bilang response sa ginawa ni Jesus, dapat din natin itakwid ang kasalanan. Dapat din natin ayawan ang kasalanan. And last, I ought to tell others about Jesus. Dapat kong ipagsabi sa iba si Jesus. Hindi ko ipagsasabi sa iba ang aking relihiyon. Hindi ko ipagsasabi sa iba ang aking kung ano ang nagawa ko. Ipagsasabi ko sa iba ang ginawa ni Jesus. Yan po ang kaibahan ng tunay na Christianity rather than religion. Religion, hindi maliligtas tayo na. Hindi tayo maliligtas sa religion. Kaya dapat ang pagsabi natin si Jesus.